Umpisa na ang totoong gera sa Elbaf. Sa One Piece Chapter 1172, mas lalong umiinit ang laban habang unti-unting nabubunyag ang papel ni Brook, Luffy, at Zoro sa kinahinatnan ni Ganko at Imo. Sa video na ito, tinalakay natin ang koneksyon ni Brook kay Ganko. Ang posibilidad ng pagbabalik ni Ganko sa normal. Ang galaw ng Straw Hat Pirate sa Elbaf. Ang plano ni Zoro kontra Holy Knights. At ang posibleng engranding entrance nina Luffy at Loki. Kung fan ka ng One Piece theories at deep analysis, siguradong mag-e-enjoy ka dito. Umpisa na talaga ang matinding gera sa Elbaf. Sa pinakabagong chapter ng manga, malinaw na in-emphasize ni Jinbei ang biglaang pagtakas ni Brook, na tila may mahalagang gagawin. Sa ngayon, alam nating lahat na si Imo ay kasalukuyang sumanib sa katawan ni Ganko. Kung babalikan natin ang mga naunang chapter, posibleng may malalim na koneksyon si Brook kay Ganko, lalo na base sa ipinahiwatig sa chapter 1149. At sa chapter 1142 naman, noong tinanong ni Saint Summer si Ganko kung ano ang kanyang kinatatakutan, malinaw ang sagot niya, si Nika, ang Sun God. At sino nga ba ang kasalukuyang Sun God? Walang iba kundi si Luffy. Kaya naman hindi aksidente ang patuloy na pag-delay ni Oda sa pagdating ni Luffy sa Sun World. Malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa paraan kung paano maibabalik sa normal si Ganko. At sa tingin ko, si Brook at si Luffy ang magiging susi rito. Posibleng may mangyaring trigger mula kina Brook at Luffy na magpapalayas kay Imo mula sa katawan ni Ganko. Paano ito mangyayari? Sa ngayon, wala pa tayong eksaktong sagot, at iyan ang isa sa mga pangunahing tatalakayin sa video na ito. At syempre, ito na ang ating analysis para sa One Piece Chapter 1172. Umpisahan natin sa cover page. Kapansin-pansin si Bon Clay sa cover, pero ang mas pinag-uusapan ngayon ay ang dalawang swan sa likuran niya, isa na may straw hat, at isa na may corona. Marami ang nagsasabing maaaring simbolo ito nina Joy Boy at Imo. Posible kaya itong foreshadowing na magkaibigan o magkasundo pa sila noong Void Century. Pagdating sa mismong laman ng chapter, agad tayong binigyan ni Oda ng isang napakaangas na wide shot ng grupo ni Harudi na sakay sa isang bandola. Kapag ito ay na-animate, siguradong isa ito sa mga pinaka-solid na eksena sa Elbaf arc. Ang bandola sa Elbaf ay agad nagpapaalala sa travel system ng Mary Joyce, pero imbes na bubble at advanced tech, puro kadena at barko lang ang ginamit. Simple, pero very giant style. Nagbigay rin si Gaba ng mahahalagang paalala kina Zoro at sa grupo ni Harudin tungkol sa Holy Knights, mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng labanan. Dahil dito, mas magiging handa sila kapag tuluyan na nilang nakaharap ang mga ito. Pero ang pinakamalaking problema, ang demonification ni Brogy at Dory. Tandaan, sa chapter 1150, sila mismo ang direktang inatake ni Imo. Ang ibang giants ay nadamay lamang dahil sa lapit nila sa dalawa. Kaya ang paglapit sa kanila ay literal na death sentence. Nagbigay rin si Oda ng malinaw na status update kung nasaan ang bawat karakter sa Elbaf. Si Road ay papunta sa mga batang giants dahil hostage ang kapatid niyang si Born. Sinundan siya ni Gerd at Goldberg. Si Sanji naman ay patungo sa grupo ni Nami, guided ng kanyang pang-amoy. Sina Harudin at Stan Senador, kasama si Zoro, ay papunta sa Western Village kung saan naroon sina Brogy at Dory. Samantala, sina Luffy at Loki ay nasa Underworld pa rin. Pero kilala natin si Oda, tiyak na engrandi ang magiging entrance ng dalawang ito. Posibleng dumating si Luffy na nakasakay kay Loki sa kanyang zone form, katulad ng ginawa niya noon kay Momonosuke. Pagdating naman sa Holy Knights, kapansin-pansin ang sinabi ni Saint Summers, tila tinatamad na siya dahil malapit na raw matapos ang mission. Pero kung hirap na siya noon kay Gaban, paano pa kaya kapag nakaharap niya na sina Zoro at Sanji? At sa huling panel ng chapter, nabanggit ni Zoro na may plano siya. Oo, alam nating madalas siyang matawag na Bobo, but huwag natin siyang maliitin. Ilang beses nang pinatunayan ni Zoro na may utak siya sa critical moments. Tulad na lang sa Water Pitong arc, o sa ideya ng X-Mark laban kay Bon Clay, lahat iyon ay galing kay Zoro.
Kaya ang plano niya ngayon ay posibleng mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. May nagsasabing puputulan niya ang sanga kung nasaan ang mga batang giants, pero delikado ito dahil sa devil fruit ni Summers at sa mga tinak na pumapalibot sa kanila. Ibig sabihin, anumang maling galaw ay pwedeng magdulot ng kapahamakan. At ayan, iyan ang ating kumpletong analysis para sa One Piece Chapter 1172. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong yun para sa channel.